Hello, Tatay Dig. Sa totoo lang, marami akong sasabihin sa'yo. Pero ngayon, natulala ako. Parang na-shock naman ako dahil napaka-pogi mo pala. Ganun talaga pag mabuting tao ay napaka-pogi. Alam mo, Tatay Diggs, no, baser mo ako. Hindi talaga kita ibubuto sana. So, pinuto na lang kita dahil magkababayan tayo. Taga Davao din ako. Ayaw ko talagang ibuto kita dahil alam mo naman, nagiging addict din ako noon. Pero at least they are getting matured. So na-experience naman natin pamamahala mo bilang isang president at naging secure ang ating mga inosenteng mga mamamayan. Lalo na sa ating mga kabataan, talagang very safe sila sa panahon mo. Nakikita natin yung disiplina, no, ng ating government na naramdaman natin ang kanilang pagiging public servant. Sa totoo, nagbabantay sila ng maayos, nagpo-protect sila ng maayos. You know what? At that time, they will help the people all over the country na maprotektahan nila sa mga kaharasan, sa mga masasamang mga elemento. At yun talaga, pinagsasalamatan ko dahil naging safety din ng ating mga kabataan kasi meron naman tayong pamilya, bawat isa sa atin, meron tayong mga pamangkin, meron tayong mga anak, mga apo, mga relatives natin at nagiging safety sila dahil sa pamamahala ng ating Pangulong Digong na which is ako ay naging baser din sa kanya dahil pandemya doon pero hindi naman tayo pinabayaan, no? At binigyan tayo ng ayuda buwan-buwan. Every month, meron tayong ayuda, meron tayong bigas, meron tayong mga ulam, kahit kulang man, pero at least nakikita natin yung libre, which is ngayon ay napakamahal na mga bilihin. Yung sardinas noon, 15 pesos. Ngayon, tag 30 pesos na. Yung bigas noon, tag 30 pesos. Ngayon, 60 pesos na. Ang layo ng diferensya. Pero, pandemya pa yon. Ngayon, wala naman. Napakaganda yung economics natin. So, I didn't allow you to talk. Kasi lang, ayaw kong magsalita ka. Gusto ko ako na lang magsalita dito dahil ako naman yung tumawag sa'yo. Yan talaga yung sasabihin ko dahil hindi ko alam kung bakit nagkaganito ngayon. So, i-compare ko ito Marcos admin at Duterte admin na talagang napakalayo ng diferensya. At marami pang mga facilities, mga establishment, mga build, maraming mga bridges na ipatayo. Yung Pangulong Duterte, simulat umupo siya. Ngayon, wala tayong nakikitang bagong build sa laki ng pera na natanggap nila sa ibang country. Every travel, nakakuha sila ng billions of dollars. First time in the history sa ating president ngayon na nakikita natin na every travel nakakuha sila ng billion of dollars from a different countries. Napakalayo. Isipin lang natin, hindi na kailangan maging matalino dito. Alam naman natin, ramdam naman natin ang pagbabago at ramdam naman natin ang sitwasyon ngayon at sa noon. Kaya masasabi natin, the best talaga ang isang Duterte. So yun lang masasabi ko sa iyo, Mr. Former President Duterte. So marami pa akong sasabihin. So tawag na ako ulit sa iyo.